Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo ay magpapasimula uli sa ating pag-aaral sa gabing ito. Pagpapatuloy natin ang aralin na ating natapos kagabi. Tayo kagabi ay natapos natin ang chapter 52 verses 7 and 8. So ngayon ay verses 9 and 10 tayo. Okay, so tayo po ay magsimula muna sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng oras ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito. Salamat sa mga tao na nakakasama namin na nag-aaral, patuloy na nagtitiyaga, patuloy na nagbibigay ng panahon upang pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Patnubayan pa kami at gabayan sa pag-aaral sa gabing ito. Pinapagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Mapapurihan ka namin at maparangalan ng iyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so yan. So kasama natin syempre si Pastor Claude, si Carla, at dito sa church, ang apat na mga singers. Sila po ay kanina pa ata nag-iintay. Pasensya na po at ako ay na-late, 6:23 na. Yan, susunod bibili na ako ng eroplano para madaling makarating. Kaya saan natin pabababain dito. No? Pag bumili ako, mahihirapan din tayo. Sa bubong, pangdaga lang yung bubong natin. Anyway, so yan po. So tayo po ay magpatuloy. Kagabi nga ay natalakay natin ang Isaiah chapter 52 verses 7 and 8. At ito ay tumukoy primarily doon sa paghahayag ng ibanghelyo, ng mensahe ng kaligtasan. At tinukoy nga doon yung damdamin ni Propeta Isaiah ng ibang taong nakakasaksi doon sa mga taong paparating na nagbabahagi, may daladalang ibanghelyo, may daladalang salita ng Panginoon. At alam nating lahat ng salita ng Panginoon na ito, pag ito'y nabahagi at tinanggap ng mga tao, ay magdadala ng kapayapaan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Tinawag na yung mga tao doon na mayroong magagandang paa. Yan. At ito ay tinalakay din doon sa Roma chapter 10 verse I think verse 15 verse 12, no? At ganoon. Ngayon itong binabanggit doon na nagdadala ng mensahe. Siyempre ang unang ating tinitingnan doon ay yung pangitain ni Propeta Isaiah sa Panginoong Hesus na dumarating na may daladalang ibanghelyo. Sa pagpasok ng bagong tipan ay natupad na naibahagi na nakita ng mga tao yung may daladalang mabuting balita at tinubos niya ang mga tao doon sa kasalanan. Yung binabanggit na yun doon sa yung pagdating ng Panginoong Hesus para iligtas ang sanlibutan sa kasalanan, ito rin yung binabanggit doon sa tinatalakay natin pag Sunday, yung sa First John, doon sa pangunahing yung unang talata ng aklat ni Juan, ang sabi doon, ang salita ay naging tao at ito ay nawahay sa atin na nakita, nasaksihan. At yun din ang binanggit din ni Apostolan doon sa unang sulat ni Juan na nakita nila na saksihan yung tao na yung mabuting balita. So magkakaugnay, nagkakataon-taon po talaga na yung mga tema natin sa devotion, tema sa preaching, plus yung mga nangyayari sa atin sa kapanahunan ay nagkakaugnay-ugnay. So, yung taong maliban sa Panginoong Hesus, sa modernong panahon, itong binabanggit sa verses 8, 7 and 8 ay tumutukoy naman sa mga tao na ginagamit na instrumento ng Panginoong Diyos para magdala din ng ebanghelyo at magbahagi ng kaligtasan sa iba't ibang lugar. Napakarami nating mga misyonero, mga pastor na pupunta sa mga bundok, tumatawid ng mga ilog at mga bundok at talagang nagpapagod para lamang madala ang mensahe sa iba't ibang lugar. May mga misyonero tayo sa iba't ibang bansa, kagaya sa Africa, sa Vietnam, sa mga malalayong lugar na halos hindi napupuntahan ng mga tao. Ayan. So dito sa Pilipinas, meron tayong mga tribo, mga tribal areas kagaya sa Mindanao, maraming mga tribo diyan na hindi halos nararating, wala pang mga sipi ng Biblia. So dinadala ng mga tao doon yung ebanghelyo. Wala pang mga internet connection. So yung mga mangyan, mga badyaw,
Marami pa, napakaraming tribo natin. Kaya target din natin nga yung pinagmulan na lahi ba or tribo ba yun, pinagmulan ni Ate Alma ng mga Subanon tribe. At sa parting norte naman, merong mga mga Igta, mga Igorot. So, ba't ibang lahi? Ano po? Ayan. So, ibig sabihin lang noong verses 7 and 8 ay nung panahon pa lang ng lumang tipan ay laman na ng puso ng Panginoon yung pagbabahagi ng ebanghelyo. Dahil yun ang kaniyang purpose, yun ang kaniyang layunin. Kaya napaka-importante na hanggang sa kasalukuyang panahon ay maibahagi ang ebanghelyo kahit saang lugar. Ayan, magandang gabi po, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pag-join sa ating talakayan at si Nanay Ching. Ayan, Mama ni Pastor Claude. Salamat po, Nay. Welcome na welcome po kayo. Okay, so tayo po magtuloy sa verses 9 and 10. Ang talatang siyam at 10 ay isang sipi o mga talata wala pa rin sa aklat ni Isaiah na nagpapahayag ng masayang balita ng pagtubos ng Diyos para sa Jerusalem at sa lahat ng mga bansa. Nananawagan ito sa mga lugar ng Jerusalem na gumuho or bumagsak na magalak dahil inaliw at tinubos ng Panginoon ang kanyang bayan at ang kanyang kapangyarihan ay ipinakilalang sa buong mundo. So alam natin yung sitwasyon sa konteksto ng Israel, yung bayang Israel, yung Juda o yung Jerusalem ay bagsak. Ito yung lupang Kanaan na ipinamana sa kanila na nahati sa dalawang kaharian. So nabaliwala ito, naging tigang, naging parang disyerto, wala nang nabubuhay na mga tao. Noong panahong ang mga Israelita ay nabihag, una ng Assyria at pangalawa ay ng Babylonia. Ngayon, ang binabanggit dito sa talatang 9 nagagalak ang mga tao dahil finally pagkaraan ng mahigit na ang mga taga-Juda ay nabihag ng 70 taon sa Babylonia tapos sila babalik. Yung Northern Kingdom ay nabihag naman ng mahigit 70 taon doon sa Assyria at ang iba sa kanila ay hindi na nakabalik. So napakasayan damdamin na pinapakita sa talatang ito dahil finally pagkaraan ng mahabang panahon na yon na sila ay naapi, sila ay hinamak, ay makakabalik sila sa kanilang lupain at muling bubuuin nila ang kanilang bayan. Makikilala ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagligtas sa kanila. Ang kontekstong ito sa mga talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa mga Hudyong itinapon sa Babylonia na nangangako ng isang kinabukasan kung saan ang kanilang pagkawasak ay mapapalitan ng pagdiriwang. So literally yun ang sitwasyon sa konteksto ng Israel at ng Lumang Tipan. But spiritually, ating mauunawaan dito na yung pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, ito'y tumutukoy sa spiritual na pagkabihag ng mga tao sa kasalanan. At sa mahabang panahon ay nabuhay ang mga tao na nalugmok sa pagkakasala at ito'y nagdala ng kalungkutan sa kanila. And finally, sa pagdating ng Panginoong Hesus sa Bagong Tipan, ay maililigtas, mapapawi ang kasalanan na to, maililigtas ang mga taong nagumon sa kasalanan. Nung mamatay ang Panginoong Hesus, nung siya ay bumaba sa kailaliman at yung mga mabubuting tao, mga sumunod sa Diyos na nalibing o nakatira doon sa uh, area of paradise kung saan naandoon si Lazaro ay ginising ng Panginoong Hesus at ito ay muling nabuhay at isinama niya doon sa kalangitan. Ayan, so bukas sa ating talakayan sa preaching, tatalakayin uli natin yung kasiguraduhan ng kaligtasan at doon sa discipleship, tatalakayin naman natin yung mga ministry ng Panginoong Hesus kung paano niya ginawa ang mga bagay na ito. Related dito sa ating tinatalakay. So ang verse 9, ang sabi dito sa verse 9, magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan, iniligtas na niya itong Jerusalem. Ang talatang ito ay makapangyarihang mensahe ng pag-asa at nagbibigay ng hindi natin maipaliwanag na kaligayahan, kaaliwan ng pagtubos
sa laki ng hirap na naranasan ng mga Israelita, parang yung dinidiscuss natin kagabi nung nakaraang araw na mahabang panahon na nalubog sa kapighatian and then biglang makakabalik doon sa kanyang bayan. So parang napakasarap ng pakiramdam, ng damdamin at sabik na sabik. Yan, magandang gabi, Mami Ay. Nawa ay nakakamaayos ang inyong pakinig dyan. And I think si Christine ay sabi niya araw-araw din daw siyang makikinig. Hindi lang natin siguro nakikita. Yung pong mga naka-join na hindi ko nakikita ang pangalan kasi hindi nagsisend ng comments o ng message ay welcome po kayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Okay, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa walang hanggang katapatan ng Diyos sa kaniyang bayan at sa pangako ng pagpapanumbalik at pagpapanibago. Ang mga temang sumasakop sa talatang ito ay kagalakan, pag-awit, kaaliwan at pagtubos. Ito'y nagsisilbing malalim na simboliko o simbolo na nagpapaalala ng pag-ibig at awa ng Diyos sa kaniyang bayan. So ipinapakita dito na sa kabila ng kahirapan, ng kabigatan na nararanasan natin, mayroong panahon na ilalaan ang Diyos para tayo ay iangat, para ayusin ang ating buhay, ubusin ang lahat ng kahirapan. At dalhin tayo dun sa lugar na sinasabi na ganap at kasiyasiya dun sa John chapter 10 verse 10. So, again, yung John chapter 10 verse 10, itong buhay na ganap at kasiyasiya, hindi ito buhay dito sa lupa, ito ay buhay sa langit. Pwede nating isipin na doon sa millennial kingdom, doon magsisimula. Kasi doon pa lang ay maganda na yung magiging kalalagayan. At tinalakay naman din ito sa ibang bahagi ng Isaiah. Kung hindi ako nagkakamali, ay Isaiah chapter 24. Yun ang tinutukoy doon. And then, kung paanong iniligtas ng Panginoon ng mga Israelita, ibig sabihin ay ililigtas niya din tayo. At ito ngay naganap, ang unang bahagi nito naganap noong dumating ang Panginoong Hesus sa lupa, siya ay inialay ng Diyos Ama at siya ay naging tao, tunay na Diyos, pero ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, ay tinalikuran niya ang pagiging Diyos. Hinubad niya yung pagiging Diyos niya at siya ay nagpakasakit at naging tila alipin hanggang sa kamatayan para lamang matubos ang ating kasalanan. So itong sitwasyon na to, nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Sa kabila ng paglubog ng mga tao sa kasalanan, iniligtas niya pa rin. Gumawa siya mismo ng paraan dahil sa intensyon ng Diyos na tayo ay makasama niya doon sa kalangitan. So tatandaan natin mga kapatid, ano man ang mabigat na sitwasyon, ano man ang kasalanan o kamali ang nagawa mo sa buhay mo, basta idudulog mo yan sa Panginoon. Kilalanin mo ang Panginoon bilang Diyos at sumuko ka sa Kanya, ipagkatiwala mo ang buhay niya at siguradong patatawarin ka niya at hindi kanya hahayaan na mapahamak sa impyerno. Ayan, yan ang napakaganda ayan. Ang talatang ito ay nag-aalok ng walang kupas na mensahe ng pag-asa at paghikayat na tumutukoy sa ganap na katuparan ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yung mga propesiya, mga pangako doon sa Lumang Tipan, particularly dito sa kabanatang ito, yung Isaiah 52 at Isaiah 53, magaganap o naganap sa panahon ng Panginoong Hesus. At ito ay patuloy na nararanasan, yung epekto nito patuloy nating nararanasan sa ating kasalukuyang panahon. Ang talatang ito ay sumasakop sa mga propesiya ng pagtubos ng Diyos sa kaniyang bayan sa hinaharap. Hindi lamang mula sa pagkabihag sa Babylonia, kundi sa pagbagsak nito sa kasalanan at pagsuway sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, yun nga yung tinatalakay natin kanina. Ang talata ay nananawagan sa mga guho ng Jerusalem, yung na magalak dahil inaliw at tinubos sila ng Diyos. Yung binabanggit itong guho ng Israel, ito yung mga bumagsak. Literally, ito yung mga imagine natin yung mga pader na gumuho, nawasak, at wala kang makitang kaayusan. Pero ito ay simbolo ng buhay ng mga Israelita na nasira, bumagsak dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. And finally, sabi nga natin dito, yung buhay na yon nawala ng silbi, nawala ng kwenta sa pagkakataong ito ay
tinatawagan na maging magalak, maaliw sila dahil na andito na ang kanilang kaligtasan. Sila'y tutubusin ng Panginoon. Ang pagtubos na binabanggit dito ay nakikita bilang parehong pisikal at espiritual na nagpapanumbalik na tumutukoy sa isang bagong espiritual na Jerusalem. Yung physical, ito yung literal na pag-uwi ng mga Israelita buhat sa Babylonia pabalik sa Jerusalem. At yung spiritual, yung tinutukoy natin kanina, nakaligtas ang spiritual ng lahat ng tao na mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ay simbolo ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng tagumpay ni Kristo. Kaya nga yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus, ito ay victory. Sa mga awitin natin, yung kamatayan ay tagumpay, victory. At yung muling pagkabuhay ay victory pa rin. No po, napakaraming victorious moment or victorious situation na nangyari sa panahon na yon. Ang isa dito yung pagkapunit noong tabing ng templo. Ibig sabihin, yung mga tao ay pwede nang tumirekta sa Diyos. Meron na silang access sa kabanal-banalang trono ng Diyos. Yung pagkalinis ng kanilang kasalanan, yung muling pagkabuhay ng mga nangamatay sa panahon ng lumang tipan, at yung kawalan ng kapangyarihan o ng kamandag ng kamatayan. Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito'y simbolo na lahat ng mananampalataya na namatay sa kanya, na namatay ay muling mabubuhay at makakasama niya. Well, kahit naman yung hindi nanampalataya, muli ding mabubuhay. Kaya lang, saan sila pupunta? Doon sila paparurusahan sa impyerno at doon sila mananatili sa kanilang buhay na walang hanggan. Samantalang yung mga nanampalataya, ang buhay na walang hanggan ay naandun sa kalangitan kasama ng Diyos. Ang isa pang agarang konteksto o immediate context ng talatang ito'y pag-asa ng pagbabalik ng mga Hudyo. So alam na natin iyan. Muli ito'y sumasagisag sa walang hanggang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pisikal na pagkaalipin at pagkapanumbalik sa kanilang lupain na muling itatayo sa kanilang lungsod. Nakita naman natin yung nangyari sa panahon ni Nehemiah. Ilang beses na nating inulit na itayo yung templo, na itayo yung wall of Jerusalem at na-restore yung worship, yung government at yung namuhay sila ng malaya bagamat sila ay nasa ilalim pa rin ng control ng ng Persian government. Ang pagtubos ay nangangahulugan na ang Diyos ang siyang magbabalik sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagpaparusa sa mga umalipin sa kanila. Doon sa nakalipas na kabanata na tinalakay natin, nabasa natin doon na yung mga umapi sa Israel ay parurusahan. Yung galit ng Diyos sa Israelita ay tatanggalin sa Israelita at ililipat doon sa mga na gumawa ng mali sa kanila. Sa literal at spiritual na bahagi, ang pagtubos na ito'y tumutukoy sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Binabagit sa unang Korinto chapter 15 verses 3 and 4. Ayan. Ang mga nilalaman ng talatang ito ay muli nagpapakita ng katiyakan ng pangako ng Diyos, yung katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nang binabanggit natin kanina, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat magulumihanan. Marami sa atin nag-aalala sa iba't ibang sitwasyon. Napakagulo ng mundo, natatakot doon sa ano yung the big one, no? Sinasabing ano yung the big one, yung lindol, lindol na 100 kilometers na matinding lindol para intensity, ano ba yon 7 point something ba yon o mas malakas pa doon. So takot na takot ano kaya ang mangyayari. Tapos recently ay yung satellite image ng bagyo na talagang kakainin yung si Uwan, kakainin ang buong Pilipinas. Pero makita natin na hindi naman totally naging mapaminsala. So ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Tinatakot tayo, ipinapakita sa atin na meron siyang kayang gawin. Ngayon, meron din tayong kailangan gawin ang manampalataya. Yan. ang
ang lahat ng mangyayari sa bagay na 'to, nga salamat Pastor Nanding, ito ay kino-consider na tagumpay. Ito yung matagal ng plano ng Diyos na tagumpay. Kaya nga doon sa pagkamatay na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito'y isang malawakang tagumpay at ng Panginoong Diyos at tagumpay ng mga taong magkakaroon ng relasyon sa Kanya. So generally, ang tinatalakay sa talatang siyam ay kagalakan, pag-asa na hindi basta-basta makukuha. So, pwede rin nating isingit dito yung pag-asa na 'to, yung kaligayahan na ito na tinatalakay dito ay hindi nagmula sa tao. Wala tayong ginawa, wala tayong contribution, sa halip ito ay lahat ay biyaya, lahat ay regalo o bigay ng Diyos. Muli, nagpapakita ng kanyang walang hanggang pagmamalasakit sa atin. Sa talatang 10, ang sabi dito, sa lahat ng bansa makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. So pagpapatuloy din ito na binabanggit sa verse 9 na pagliligtas o yung tagumpay. Sa talata namang ito, binibigyang diin ang soberanyang kapangyarihan ng Diyos sa pagtubos sa kanyang bayan mula sa pagkatapon at ang pangkalahatang saklaw ng kaligtasan ito. Yung resulta, no, yung nangyari, ang sitwasyon, alam natin, nabasa na natin na linilibak ang mga Israelita at even may binabanggit sa diniskas ni Pastor Sam last Thursday na binabastos kahit ang pangalan ng Diyos dahil sa naging sitwasyong kaapihan ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, itong verse 10 ay nagpapakita na ipapakita ng Diyos ang kaniyang tagumpay. Mababaliwala yung lahat ng pang-aapi na ginawa sa kanyang bayan o panlalait, even yung pambabastos nila sa pangalan ng Diyos. Dahil makikita ng lahat ng bansa at ng mga nilalang ang tagumpay, yung kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang gagawin niyang pagliligtas ay mahahayag sa buong mundo. So malalaman ito, no? Alam ng mga tao na yung mga nanampalataya at sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. At ito'y nagsimula sa panahon ng Panginoong Hesus at sa panahon natin. Noong namatay ang Panginoong Hesus sa krus, maraming tao doon sa lugar na yon na nagpuri sa Kanya, nagkaroon ng pananampalataya at tinanggap siya, pinaniwalaan siya na siya nga ang tunay na anak ng Diyos, na siya nga ang Mesiyas. So at pagkatapos siyang nalibing, tapos muling nabuhay, even yung kanyang mga kapatid na lumilibak sa kanya ay nanampalataya sa kanya. At ang isa ilan nga dyan ay si Santiago at saka si Juan, si Judas, yung sumulat ng aklat ni Jude. Okay, I think nandito rin si Jason. Welcome, Jason. Sa may nakita akong message. So, salamat sa inyong pag-join. Yan. Muli, ang talatang ito hindi lamang nauunawaan bilang isang pangako ng pisikal na paglaya mula sa Babylonia. Okay, si Jason ay ano ba ang tawag doon? Bilas ni Irene, ayan, asawa ng kapatid ni Christian. Sila ay umaattend doon sa ano ang pangalan ng church? Yung church ni na Pastor Mark na Tintin panganay ko sa Taguig. Since related kay Irene, nagsabi raw kung pwedeng makisama, i-welcome naman tong ating devotion. Kaya nga ito naka-live, kahit sino pwedeng mag-join dito. So, ayan po. Ayan. Hopefully, one day ay fellowship din tayo. Okay. Mga galing sa Winner Church po yan. Ayan. Ang katuparan ng pangakong ito ay mangyayari sa kinabukasan. So actually paulit-ulit na yung pag-discuss natin dito kasi ito ay isang napakagandang pangako na bakit nga ba inuulit-ulit? The same purpose para lalo nating maunawaan sa ating kapanahunan ngayon kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa mga Israelita. Anong ginawa
sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano yung ginawa sa atin? Na sa ngayon, tayong lahat na nandito, kaya tayo mayroong ganitong sitwasyon ng pag-aaral, kaya meron tayong Biblia, kaya meron tayong lakas ng loob at katatagan na magtiyaga sa mga ganitong pag-aaral dahilan sa kapangyarihan ng banal na spirito na ibinigay sa atin. Maraming tao na hindi nag-aaral ng ganito o minsan tamad na tamad magbasa ng Biblia, ay baka wala ang espiritu ng Diyos sa kanila, no? So at least tayo ay meron tayong pagkakataon. Kanina doon sa 13 Martires, medyo nasita ko yung mga bata kasi nagpipreach ako, ang ingay, kwentuhan ng kwentuhan. Tapos ang diningin ko doon, lahat sila binilhan ni Tim ng tigta-3 Bible. Ha? Biro mo, 3 Bible. Everything ay free. Sabi ko, aanin niyo yung 3 Bible na yon? Hindi niyo naman binabasa. Sabi ko, sa Saturday, pag hindi kayo nagbasa, dalhin niyo lahat dito yung Bible. Kukunin ko lahat at ipapamigay ko sa taong nangangailangan. So naikwento ko, dito kasi sa Touching Lives, halos hindi tayo makabili ng Bible eh. Ang ginagamit natin, mga donations yan, mga pinihingi natin sa iba. Mantalang sila, everything ay ibinigay ng libre. Ayan, ayan, ano, ginastosan na natin yan. Yan. Oo. Pero grabe, aanhin nila yun. Kaya lang, syempre, mga bata pa. Eh. Naalala ko, nung kayo mga bata, ganun din naman kayo. Si Samuel. Naalala si Samuel. Ayan. Ayan po. So, ayan. Napaka-importante. Alam nyo, meron tayong katiyagaan ni ganito. Meron tayong pag-aaral. Ang lahat ng ginagawa natin, ito yung resulta ng pagtatagumpay ng Panginoong Hesus sa krus. Kaya tayo mayroong ganitong puso na nagkakaroon ng pagmamahal sa salita ng Diyos, pagmamalasakit sa gawain niya, ay dahilan sa ginawa niya sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Ayan. At hindi ganun kadali. Particularly, itong mga estudyante natin dito, darating ng school ay alas 7 na ba kayo nakakauwi? Minsan si Sam ay mahigit pa sa alas 7. Tapos 8 o'clock may daily devotion pa. Tapos kagaya ngayon, nag-practice sila ng kanta. Tapos yan, late na ako, naghintay sila dito para sa ganito at mamaya ay maglilinis. Bukas gigising na. Bukas aalis na, wala nang service bukas. Hindi. Bukas ay ano, ilang oras pa tayong gawain? Nagsisimula tayo ng 9, natatapos tayo ng alas 2. Grabe, no? Ayan. Yan. So, yun po. Muli, sinasabi ng talata na ito na ang gawain ito ng pagtubos ay makikita ng mga nilalang sa lahat ng bansa. Yung tagumpay ay masasaksihan ng buong mundo. Sa King James ay ipinahayag na masasaksihan ng lahat ng bansa at ang kaligtasan ay makikita ng lahat ng dulo ng daigdig o sa dulo ng daigdig. Ito'y tumutukoy sa higit pa sa pagpapanumbalik mula sa pagkatapon sa Babylonia. Ang nangyaring pagkatapon sa Babylonia ay isang bahagi lamang. Pero pag ating dito sa katubusan, masasaksihan sa buong daigdig. Ibig sabihin, totally nagtagumpay ang Panginoong Diyos dahil malalaman ng buong daigdig ang kanyang soberanya, ang kanyang pagliligtas. Kaya lang, ang nakakaawa, yung mga taong nagbaliwala dahil hindi sila nakasama sa maliligtas. Sumasakop ito sa higit na malawak at pangkalahatang kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo sa bawat nasyon. Kaya nga lagi ko kayong ini-encourage kung walang panahon na maghayag ng mensahe ng ebanghelyo ng aktual, gamitin natin yung mga platform natin, social media platform. So, ang dami namang mga verses, i-search mo lang sa Google o kaya mag-share ka ng mga evangelistic message doon sa mga kakilala mo at makakarating kahit papaano gagamitin niya ng Panginoon. Ayan. Ito'y isang pangako ng kaligtasan ng Diyos ay hindi limitado sa isang partikular na grupo o bansa, kundi para sa lahat ng tao saan man. Hindi exclusive. Bagamat sa panahon ng lumang tipan, nasaksihan natin na exclusive ito sa mga Israelita. Pero yun ay sa kapanahonan ng pagdating ng bagong tipan, alam natin na ito ay in-extend sa mga hintil. Ayan. Ang salitang kaligtasan dito ay tumutukoy sa pagpapalaya, pagpapagaling, at pagpapanumbalik. Saklaw nito ang spiritual, physical at emotional na kagalingan
ng mga individual at komunidad at ng buong mundo. Ang banal na spirito ay nandito sa mundo at ito'y patuloy na kumakatok sa ating mga puso. Hindi mo na kailangang kantahin yung Come Holy Spirit kasi nandiyan na yung Holy Spirit. Kasakasama na natin ito. Ang kailangan mo na lang ay buksan ang puso mo, papasukin mo siya at tanggapin at ito ang pagkat ito ang ah, pamamaraan ng Panginoong Diyos para tayo ay maligtas. Ang isa pang pangunahing tema ng talatang ito ay yung pangkalahatang saklaw ng kaligtasan. So yun din, malawakan. Ito yung binabanggit sa John 3:16. Ano ba ang sabi sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan, hindi lang sa partikular na lugar. Ayan. So alam natin ang mangyayari pag ang mga tao ay hindi nakakilala sa Panginoon. Yung sitwasyon na bigla ko lang naalala yung sitwasyon ng ni Noah sa yung arko. Nililibak nila si Noah dahil gumawa ng arko sa bundok. Pero at ang sitwasyon ng mga tao nung kapanahunan na yon ay sila'y naglilibang, sila ay abala sa kanilang ginagawa. Hindi nila alam na paparating na yung unos na sumisimbolo sa kanilang kapahamakan. Sa kapanahunan ngayon, ganoon ang mga tao, abalang-abala sa napakaraming gawain, negosyo, trabaho, pagpapayaman, o kung ano-ano pang dalahin sa buhay. Uh, ang pagdating ng Panginoon, ang sabi sa Bible ay parang magnanakaw sa gabi na hindi natin namamalaya. So, dapat lagi tayong ready. Yeah, ready tayo, no? Dahil anytime na hindi natin inaasahan ay pwede siyang dumating. Kaya napakaraming talinghaga. For example, yung parables of the 10 virgins. So, hindi sila ready. So, ito'y sumisimbolo ang nawa tayong lahat na nandito sa pag-aaral na ito ay handa na sa pagdating ng panahon na babalik na ang Panginoong Hesus ay tayo ay makakasama niya. At malalasap natin sa dulo ng panahon doon sa kalangitan ang kanyang napakagandang biyaya na buhay na walang hanggan. Hindi ko napahabaing masyado ang talakayan, yun lang naman ang mensahe. At kasi paulit-ulit ito, napakarami pa nito kung babasahin ko isa-isa. Pero simple lang po ang nilalaman ng mensaheng ito. Yung verse 9, ang Panginoong Diyos ay magtatagumpay, siya ay maghahayag ng kaligtasan at siya, kanyang ililigtas ang kaniyang bayan. Ang sabi ko, tayo magalak dahil nangyari na. Nagagalak pa ba tayo? O parang boring na ba ang buhay ng pananampalataya? Ang boring naman ng isang ito, share pa ng gospel, paawit-awit pa ng praise the Lord. Yan. So, yan. At sa verse 10, so, ipinapakita ng Diyos na kailangan nating maging handa at ating uh, gamitin natin yung ating mga resources, yung pagkakataon, yung kakayahan at lakas para maibahagi ang salita ng Panginoon para ito'y magbunga ng maganda sa lahat ng taong nangangailangan nito. Lahat ay nangangailangan. Tayong mga mananampalataya na tayo ay maging instrumento. Sabi nga natin kagabi, para maging maganda ang ating mga paa, kahit hindi tayo magpa-foots pa. Dalhin natin ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Okay, so hanggang doon lang po pansamantala ang ating talakayan, ang ating pag-aaral. At bukas itutuloy na, bukas pala yung linggo, reflection tayo bukas. Ayan, so kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa ating pinag-aralan, lalo na si Christine, si Jason, o yung ibang kasama pa natin dito, pwede po kayong mag-message ng mga kung ano mang katanungan. At tayo din po dito, kung meron pa yung mga katanungan, pwede mga patotoo at karagdagang information, pwede po ninyong ibahagi sa ating GC o kaya ay bukas sa ating Reflection Sunday, 6 p.m. po tayo ulit. Okay, so salamat po muli sa inyong pagsama. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po muli ako. Muli po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito, sa katatapos naming pag-aaral, sa katatapos naming gawain.
Salamat po sa iyong biyaya, sa kalakasan ng katawan at sa tiyaga ng bawat isa. Patuloy mo amang palawakin pa ang pag-aaral na to, patuloy mo itong dalhin sa iba't ibang sulok ng mundo at sa iba't ibang tao upang lalong maraming makarinig ng iyong mensahe, ng iyong ng salita ng kaligtasan. Patuloy mo pagpalain ng bawat isa, Ama. Pinagkakatiwala, patuloy namin sa pinagpapasalamat ang lahat ng ito. Nawa ay nabigyan ka namin ng kapurihan sa aming pag-aaral na ito. Bukas patuloy namin dinadalangin ang sama-samang pagsamba, ang celebration ng worship. Nawa ay maging maligaya at kalugod-lugod sa iyo ang bawat gagawin namin bukas. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakasama natin. Siyempre sa online, si Pastor Claude, yan, si Nanay Ching, si Pastor Nanding, si Sister Irene, at nandiyan nga si Christine, at saka si Jason. Sino ba ba? Yan, si Mami Ai, siyempre. At si Carla. At dito sa church, kasama ko si Sam, si Abby, si Ate Alma, at saka si Princess. Yan. At sana meron din tayong nakikinig dito sa likod na sa paligid natin. Okay, salamat pong muli mga kapatid sa inyong pagsama. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.